At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang malaking balita ang yumanig sa mundo ng politika ngayon. Sa wakas, matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at legal na proseso, may desisyon na ang Korte Suprema laban kay House Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Ang isyong matagal nang binabantayan ng publiko ay tila may linaw na at mukhang may pananagutan na nga sa batas ang isa sa pinakamakapangyarihang politiko sa bansa. Sa inilabas na resolusyon ng Korte Suprema ngayong linggo, tuluyan nang may hatol si Romualdez kaugnay ng di umano'y katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa ulat, ang kaso ay may kinalaman sa irregularidad sa paggamit ng confidential at directionary funds ng Kamara. Matagal nang ipinanawagan ng isang sektor ng hustisya at ngayon tila narinig na ang sigaw ng taong bayan. Bagamat wala pang final na petsa ng implementasyon ng hatol, kinumpirma ng korte na may sapat na ebidensya para sa pagkakakulong o iba pang kaparasahan. Ang desisyong ito ay maaaring magsilbing president o babala sa iba pang opisyal na patuloy na nasasangkot sa korupsyon. Naging laman ng social media ang hashtag #pulpolitiko o makukulong na nagpapakita ng matinding suporta ng publiko sa naging desisyon. Sa kasaysayan ng ating bansa, bihira ang ganitong klaseng desisyong umabot sa pinakamataas na opisina ng gobyerno. Kaya't sa mga mata ng marami, ito ay isang hakbang tungo sa tunay na hustisya at accountability. Magpapatuloy kaming magbantay sa mga susunod na hakbang at epekto ng hatol na ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Po ni Caramon, kailangan gawin mo yan dahil sila po ay nagtipon-tipon na. Pag yan napuno na, wala na. Hindi nyo na makukontrol yan. Baka huli na ang lahat. Di ba? Bago mahuli pa ang lahat, ilabas nyo na yung resibo nyo bago matapos ang taon. Huwag nyong pilitin ang mga tao, huwag nyong pilitin ang mga militar, huwag nyong pilitin sila Caramon dahil nag-meeting na po sila, guys. Ang dami na po nila, ilan yung nagmi-meeting. Kasama po yung mga dating kadres. Gagawa po sila ng paraan. Dahil para po ang nangyari, guys, wala po silang pakialam sa panawagan ng taong bayan na ilabas ang resibo. Ganun lang naman Resibo lang namang hinihingi. Di ba? Ano bang, mahirap ba yun? Resibo lang po ang hinihingi para magkaalaman na kung saan ba talaga napunta ang pondo. Ito po bago po natin pag-usapan yung pinaka-main issues natin, mga kaibigan, silipin muna natin itong makukulong ng 210 years. 210 years. Grabe naman. 210 years? Ayan po, tingnan nyo sa screen nyo, mga kaibigan. Tingnan nyo sa screen nyo, basahin nyo, guys. Ayan Ayan, mga kaibigan, Andal Ampatuan Jr. gets 210 years for graft. Graft yan, Graft and corruption. Atensyon sa mga mambabatas na hindi naglalabas ng liquidation. Baka masunod kayo dito. Yan, 210 years kulong po. Guilty na po, mga kaibigan, itong si Ampatuan Jr. Wala na. Kanina lang ito lumabas, Yan, yan, Convicted murder, Andal Ampatuan Jr. has been sentenced to a total of up to 210 years in prison for graft charges over a 232.3 million pesos fuel supply deal, mga kaibigan. Grabe. Dahil sa gasolina. Dahil sa gasolina po, mga kaibigan, 238.3 million pesos ang kanyang nakulimbat dahil po sa gasolina. The ruling coincided with the 40th anniversary of the Maguindanao. Yung nangyari po sa Maguindanao, di ba? Naalaala nyo yun? Yung ang dami nun, mga 58 na tao, including 32 journalists, na napaslang po. At nilibing na lang sila, di ba? Natatandaan nyo yun? Guilty din siya doon. Plus, guilty pa siya sa graft and corruption. Grabe na, talagang hindi na po siya makakawala sa preso, mga kaibigan. In a 96-page decision
promulgated yesterday afternoon, the Sandigan Bayan 6th Division found Ampatuan guilty of 21 counts of violating the Anti-Graft Corruption Practices Act. He is perpetually disqualified from holding public office. Hindi na po siya pwedeng humawak kahit anong mga... Hindi na siya pwedeng tumakbo, guys. Dahil convicted na po siya for 210 years na makukulong. 200 years, ha? Sino kaya ang susunod dito sa 200 years? Ha? Sino kaya? Si Napoles, 100 years na. Dalawa na sila. Ito naman kaya Patuan, 210 years. No? Sino kaya ang sunod nating ipapakulong, guys, ng 210 years? Nako. Ha? Sino kaya? Ito po, ang Patuan has been ordered to pay. Kailangan niya magbayad ng 44.183 million pesos in civil liability to the Maguindanao Provincial Government. Kailangan niya magbayad ng 44 million pesos, mga kaibigan. Kulong na siya ng 210 years, magbabayad pa siya ng 44 million pesos. Graft charges were filed by the Office of the Ombudsman in 2018 over a fuel supply deal during the term of late Governor Andal Ampatuan Sr. from 2001 to 2008. Aside from Ampatuan Jr., former Provincial Budget Officer Dato Ali Abdi, former Assistant Provincial Engineer Samsudin Sema, and former Project Engineer Omar Kamza were also convicted. Court records show that Abdi had already passed away. As a former provincial accountant John Estelito Dolosa Jr., former Provincial Treasurer Osmeña Bandila, and former Project Engineer Pende Apet, their cases has been temporarily archived as they remain at large. Ang dami pala nakasuhan, no? Ang dami nakasuhan, guys. Hindi lang pala si Ampatuan, no? The decision was penned by the 6th Division Chairperson Associate Justice Sarah Jane Fernandez with the concurrence of Associate Justice Carl Miranda and Kevin Ars Viviero. Ayan. Ampatuan Jr. is currently detained in New Bilibid Prison after he was convicted of 57 counts of murder for the 2009 Maguindanao. Nako, grabe na pala tayo. Kulong na pala talaga ito. 57 counts plus meron pa siyang 200 years. Excuse me. Si Sniper, nagpalipad po mga kaibigan. Nagpakapi, maraming salamat po Sniper sa kanyang sangin. Ayan po, Sir Foodie, may kalab shoutout Ma'am Nanet. Ayan, Ma'am Susan Abeles, Sir Neil Badiles, Tabugok si Tambi. Ayan, support Bantag 2025. Yes, support po natin, guys. Hashtag Bantag for 2025. Sana po, no? Sana po tumakbo si General Bantag kasi kailangan din natin siya, guys, no? Sir, who is going to live for 100 years? Mas mabuti makulong ka sa matulog lang sa kulungan at free foods. Grabe, no? Si Napoles, 100 years. Itong si Ampatuan, 210 years. Grabe, di ba? Ayan, Sir, Pudi, malamig na, so, malamig na, di ba? Oo, malamig na sa Japan. Snow na ba, Sniper? Snow na ba sa Japan? Kasi mag-December na eh. Malamig na ngayon sa Japan. Di ba sabi ko sa inyo, guys? 210 years kay Ampatuan, tapos 100 years kay Napoles. Sino kaya ang susunod, no? Sino kaya ang susunod na makukulong either 100 years or 200 years? Naku, sino kaya? Kaya po nagiging ganun po, guys, no, yung kulong 100 years, 200 years kasi binibilang yan eh. Kung magkano yung nakuha mo or magkano yung nakulimbat mo sa kaban ng bayan, binibilang yan. Counts. Kaya po umaabot ng 100 years ang kulong. So, kung sino yung makakasuhan ng ganyan, guys, sa mga mambabatas, kailangan, guys, kasi kung hindi ako nagkakamali, 50 million yan eh. 50 million, wala na, kulong ka na kaagad niyan. Kung hindi ako nagkakamali, ha, or baka mas mababa pa doon, no?
So tingnan natin kung sino po yung susunod kay Ampatuan tsaka kung sino po yung susunod kay Napoles. Sino kaya? Kasi itong sa Kamara mga kaibigan, ako sigurado ako dito ito yung nangyayari ngayon sa Kamara guys, di ba walang liquidation? Sigurado ako dyan guys, meron talagang makukulong dyan. Di ba? Oh. Ano sa palagay nyo? Di ba? Meron talagang makukulong dyan. Hindi pa siguro ngayon, kasi nagmamatigas pa sila eh. Pero pag nag-umpisa na po ng audit guys, sabihin ko sa inyo mga kaibigan, marami po talagang makukulong dyan. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi pag naglabasan na ng audit dyan at kulang-kulang, at hindi alam kung saan nilagay ang pera, saan ginastos ang pera, sigurado guys, meron pong susunod kay Ampatuan 210 years. O kaya kay Napoles 100 years. Di ba? Oh, ganun talaga. Kasi nga nagmamatigas sila eh. Wala pa naman dito sa ibang lugar, wala pang snow. Pero malamig na daw dyan. Gabi daw lamig dyan eh. Ma'am Teresita Lim, mega love shoutout. Sabi po ni Sniper. Chrissy Brooks, Tambaluslos is on the queue sa Bucor. Nako! Siya nang sunod niyan, Chrissy Brooks. Siya nang sunod. Nakapila na sila guys. Kaya nga gustong-gusto ko lumabas po ang resibo. Hanggat hindi po nila nilalabas ang resibo mga kaibigan, maghahanap po sila ng mga scapegoat, no, or kaya mga diversionary tactics. Dahil wala po silang ilalabas na liquidation. Kasi if ever po na magkakaroon po ng liquidation guys, sabi ko nga sa inyo, may makukulong talaga dyan. Pasintabi na po talaga, pero may makukulong talaga dyan. Imposible naman walang makukulong kung hindi nila alam saan nila napunta yung pera. Malamang na ang unang makukulong dyan, yung 3 bugok sa Kamara. Yan, malamang yan ang unang makukulong. Ito sila si Raul, sila si Brosas, si Castro. Malamang yan ang mauuna. Sa tingin ko lang kasi ngayon guys, nananawagan na po at hinahamon na po itong 3 bugok sa Kamara na isa publiko na po ang kanilang pondo guys. Nananawagan na po sila kay Tambaluslos. At ito naman si Tambaluslos, kailangan po sundin niya ang panawagan or sundin niya ang hamon. Kung hindi, pati siya guys, no? Ilabas na rin ang kanyang audit para magkaalaman na. Kasi kung tutuusin mga kaibigan, wala pa po naglalabas eh. Wala pa po nag-a-attempt or na maglabas ng resibo. Hanggang ngayon pinaikot-ikot pa rin tayo. Tignan mo kung ano ng mga issue. Andyan yung issue sa ICC na kahit hindi naman, di ba, yung ICC, sino nangunguna sa ICC ngayon na si Abante? Di ba? Si Abante ngayon na sa ICC pinipilit niyang meron ng jurisdiction. Alam naman nilang walang jurisdiction dyan, pero bakit nila pinipilit ng ICC daw may jurisdiction sa Pilipinas? Kasi po mga kaibigan, gusto po nilang makatakas sa liquidation. Kaya gusto nilang imbestigahan si Tatay Digong. At isasama na rin nila si Vice President Sara Duterte. So, sino kaya ang susunod kay Ampatuan at saka kay Napoles? Naku, yan ang tanong. Yan ang magandang tanong dyan. So, mga kaibigan, balik muna tayo dito kay Ampatuan, no? Ang nangyari kasi dyan, guys, no? Meron kasi siyang ito kasi si Ampatuan Jr., no? Itong si Andal Ampatuan, mga kaibigan. Meron pala siyang gasoline station. Okay, gasoline station Ngayon, syempre, di ba may mga may mga budget kasi yung mga yan. Kaya kailangan talaga guys, resibo kasi katulad dito, ginamit niya po ang pondo ng Kaban ng Bayan guys, binili niya ng gasolina. Bumili siya ng gasolina, doon din sa kanyang gasoline station. Itong si Ampatuan. Nakuha nyo guys? Kumuha siya ng pera sa bayan. Di ba? Kumuha siya ng pera sa bayan. Ngayon, sa Kaban ng Bayan, yun yung mga pondo. Ngayon, yung pondo na yun guys, binili niya ng gasolina. Ang binili niyang gasolina, doon din sa gasoline station niya na siya may-ari. Nahuli siya guys. Napatunayan. Yun, kulong siya. Kasi ang nagastos mga kaibigan, ang nakuha niyang pera guys, is 238 million pesos. Fuel supply.
200 million mga kaibigan, fuel supply. Kaya nga 'di ba sabi ko sa inyo mga kaibigan, importante po liquidation with receipt. Kasi pag katulad niyan, kaya po hindi siya nahuli, ang tagal niyang nahuli. Kasi nga walang resibo eh. Kuha lang sila ng pondo ng kamera. Tapos kung may mga sarili silang may sarili silang mga kumpanya, katulad ng mga construction firms. Katulad nung sinabi po ni Mayor Magalong na kumukuha siya ng budget sa kamera tapos kunwari magpapatayo siya kunwari lang magpapatayo siya ng building para sa barangay nila. Ay, siya kukuha ng materials ng construction niya sa sarili din niyang company. Kaya po nahuhuli sila, guys. Kaya kailangan may resibo. Robert Labra, 1M pala kada taon ng kulong niya. Malamang. Dapat maputol na kasi ang ganitong gawain nila, kawawa ang buong bayan. Kaya nga, dapat maputol na yan kasi nga, nauubos yung pera natin. Kasi, mantakin nyo mga kaibigan, ang laki sana ng budget ng Pilipinas. Sa totoo lang ito, real talk po tayo guys, no? Ang laki sana ng budget ng Pilipinas. Marami sana tayong pera. Marami sana tayong maitutulong sa ating mga pobreng mga kababayan. Kaso lang, ang nangyayari guys, ninanakaw kasi, kinukurap kasi mga kaibigan eh. So, imbis na makatipid po ang Pilipinas guys, lalo po tayo nababaon. Kasi yung pera na nakukuha nila, yung mga pondo na nakukuha nila guys, binubulsa nila eh. Bakit? Dahil wala pong resibo. Diba? Yun ang masakit. Masakit na katotohanan. Diba? Huwag naman sana nilang i-deny yan. Sasabihin na, wala naman kayong ebidensya. Anong walang ebidensya? Ang dami na nagsasabi niyan, mga expert, mga lawyer. Sasabihin nyo, walang ebidensya. Kaya tinan mo, ang Pilipinas, hindi talaga tayo umaahon. Hindi po tayo umaasenso. Bakit? Dahil po sa kamera. Kaya, ang the best solution siguro dyan mga kaibigan, isara na lang siguro ang Congress para matapos na. Kasi hanggat andyan yan, prone po yan sa korupsyon. Katulad ngayon, malapit na po magbibigay ng budget guys, kaya kailangan bantayan po natin yan. Magkano na naman kayo makukuha nilang budget dyan? Lalo na itong 3 bugok sa kamera. Diba? Rodrigo Ramos, Sir Foodie, paano po kaya mapuputol mo mismong speaker ang magkukonsinti sa gawa? Kaya nga, yun nga yung sinasabi ko kanina eh. Kaya kailangan, pati ang speaker, si Tambaluslos, i-appeal. Ang bagay sa Tagalog, i-appeal? I-appeal sa katuan. Nabisaya tuloy. Ano, sa Tagalog yung i-appeal? I-appeal sa si Tambaluslos para fair lahat. Di ba? Alisin ng Congress kasi yun ang pinakamagandang solusyon. Tanggalin ang Congress. Di ba? Yan ang pinakamaganda. Kongreso, ilabas niyo ang inyong mga resibo now na. Kasi hanggat wala pong resibo mga kaibigan, wala po tayong nakikitang resibo, walang liquidation, hindi po natin malalaman guys kung ano ba talagang nangyayari sa pera natin. Katulad po nito guys, no? Katulad po yung nangyari sa nangyari dito kay Ampatuan. Sige, sama pati si po, no? Oo, isama pala sniper po, Nakalimutan ko sa kuan ba. I-appeal, isama pala yun. Minsan nakakalimutan ko na yung yung Tagalog. Ay, isama pala, oo. Yun, isama si Tambaluslos. I-appeal si Tambaluslos ba? Sensya na kayo. Minsan naghalo-halo na no? Sniper, no? Halo-halo na yung mga bibig natin Bisaya, Tagalog, English. Minsan, Nihongo. Halo-halo na ba? Mekos-mekos na yan! Mekos-mekos! Katulad po nangyari kay Ampatuan. Tsaka kay Napoles. Bakit sila nakulong ng ganyang katagal?
Di ba? Bakit sila nakulong ng 210 years? Itong si Andal Ampatuan tsaka sila Polos 100 years. Dahil po guys, sige lang sila ng sige ng kuha ng pera. Kasi akala nila guys, hindi sila mahuhuli. Bakit? Dahil nga walang accounting eh. So free po sila guys. Free lang sila magnakaw. 'Di ba? Kaya nga sabi ni Miss Rugando Sasot, 'di ba? Legalize yung corruption sa Pilipinas. Oh. 'Di ba? Legalize corruption. Kasi nga kuha na sila ng kuha eh. Kuha na sila ng kuha ng ganito, ganyan. Wala pa silang pakialam. 'Di ba? Wala po silang pake sa kaba ng bayan. Kasi nga kung may paki sila guys, hindi nila nanakawin yun eh. Kasi alam nila taxpayers money yun. Pinaghirapan ng mga tao yun, lalo na yung mga OFW natin. Tapos ganyan lang ang mangyayari. Ang lalaki ng mga bahay nila, mga mansyon, ilang kotse niya, ilan ang kotse nila? 10. Saan nag-aaral yung mga anak nila? Oh, international school. Sa abroad. Sa Harvard, sa Oxford. 'Di ba? Masakit po isipin, guys. Masakit, no? Masakit na katotohanan na wala po tayong magawa, guys, dahil ayaw nilang mag-cooperate. Kaya kailangan na talaga itong panawagan po nila ni Ka Eric tsaka nila Caramon, itong sila Lorraine Badoy, kailangan na matupad. Kailangan nilang sundin yan. Kung hindi, kawawa po talaga ang Pilipinas, mga kaibigan. Ayan po, punta na po tayo sa iba nating topic, guys, no? Ito na po yung sinasabi natin. Nako, ito na. I-play lang natin, guys, ha. Wait lang. Desidido ang mga dating kadre at mga dating rebelde na matapos na ang panlilinlang ng mga komunistang grupong CPP, NPA, NDF. Kaya naman inilulunsad ng mga ito ang isang advokasya laban sa teroristang grupo na suportado ng mga Pilipino. Si Almar Forzuelo magbabalita. Pinapalakas pa yung bunganga ng mga nandyan sa Kongreso. Dapat pinatahimik na, matagal nang pinatahimik natin yan. So hindi na tayo papayag. Yun yung message natin dito. Tatapusin natin ito. Ito ang mga binitawang pahayag ni Dr. Lorraine Badoy, dating tagapagsalita ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC, kaugnay sa patuloy na panlilinlang ng mga komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Ang nasabing pahayag ni Dr. Lorraine ay kasabay ng inilunsad ng iba't ibang leader mula sa non-government organizations at people's organizations na tinig ng mamamayan tindig sa bayan. Layo nilang ipagkaisa ang mamamayan at pamahalaan upang tuluyang tapusin ang naghihingalong komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Ang naturang hakbang ay pinangunahan ng mga dating kadre at rebelde ng CPP, NPA, NDF araw ng Huwebes. Solidarity statement and call to action of people's advocates. Unite the people in order to defeat the real enemies of the state and our country. Ibig sabihin, ang layunin po ng tindig ng mamamayan, tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, ay pagkaisahin ang pamahalaan at ang mamamayan para po labanan ang totoong kalaban na nagwawasak ng ating bayan. And that is none other than the CPP, NPA, NDF. Target ng grupo na hindi lang matapos ang walang kwentang pakikibaka ng armadong grupo, pangre-recruit ng mga kabataan upang mag-alsa laban sa pamahalaan. Nais din nilang mawala ang kamatayan block na nasa Kongreso gaya ng Kabataan Party List, Gabriela Party List at ACT Teachers Party List na patuloy na sumisira sa buhay ng mga Pilipinong biktima ng maling ideolohiya. Para naman sa dating kadre at first generation kadre ng CPP, NPA, NDF na si Peter Caramon Mutok, nakababahala ang tila muling pagbibigay ng boses sa kamatayan block. Anya, hindi ito dapat baliwalain ng gobyerno. Tinukoy ko rin na kinakailangang ma-address ng gobyerno, lalong-lalo na ni Speaker Romualdez, no? Itong panggugulo ng tatlong komunista sa Kongreso. Sapagkat ang lumalabas ngayon, parang ano sila? Parang sila yung mad dog ng House of Representatives. Parang sila yung nautusan para guluhin. At yan ho ang yan parati ang plano ng CPP. Sinasabi ko na paghandaan natin ito, ang gobyerno ay dapat paghandaan ito. Sapagkat yan ang tinatawag, yan ay template
ng mga komunista ng CPP na nagamit ng epektibo at pwedeng gamitin ulit. Para Tatlong bugok. Tatlong bugok na utusan para guluhin ang Kamara. Yan yung tatlong bugok na yan. Rodrigo Ramos, maraming salamat. Oo, no, inom ng gamot. Uminom na akong gamot, guys. Kaya okay na. Nakipag-meet up pala si Tambaluslos sa mga... Oo, Tambaluslos pa. Diba, inutusan po yung tatlong bugok para sirain po ang Kamara or guluhin, no? Gusto nila magulo, guys, eh. Gusto nila magulo ang Kamara, magulo ang mga tao. Siyempre, yan ang ano nila, eh. Para masira po, guys, di everybody happy na. Kaya tignan mo, ang target nila Duterte. Target nila si VP Sara. Kasi alam nila, guys, pag si VP Sara po nanalong president yan, kawawa na naman sila. Yari na naman sila dyan. Lalo na pag tumakbo po si Tatay Digong, yari na naman sila. Kaya po, ginagawa nila lahat para masira po, guys, si Tatay Digong at si Vice President Sara Duterte. Diba? Yun ang target nila, eh. Kahit anong mangyari, kailangan siraan nila ang mga Duterte. Kung hindi, pag tumakbo yung dalawa, yari sila. Yari talaga sila. Oo, sa labat, no? Oo, sniper. Sa labat pala dapat. Good afternoon, Sir Foodinet. Ayo from Tokyo, Japan. Hello po sa lahat. Ayan, si Ayo andito. Bapay ang pera para sa Kongreso. Grabe. Lamon ng lamon samantalang taong ang mga maralita naghihirap na walang makain. Kawawa po ang taong bayan, guys. naman sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kung patuloy na mabibigyan ng pondo ang Kamatayan Block ay maaari na namang makapaninlang at makabiktima ang mga ito ng mga inosenteng Pilipino. Kapag itong tatlong party list operatives ng Communist Party of the Philippines ay patuloy na mamamayagpag at mabigyan ng pondo, plataforma sa propaganda, ay pwedeng lumawak muli ang recruitment sa hanay ng kabataan at sa sektor ng edukasyon. Kaugnay nito ay isa-isang pinunit ng mga dating kadre at dating rebelde ang mga larawan ng mga kongresista na sumusuporta sa komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF kasabay ang paglagda ng solidarity statement na simbolo na nagpapatunay ng kanilang taus-pusong suporta at kagustuhan na tuldukan na ang panlilinlang sa mga Pilipino para sa walang kwentang armadong pakikibaka. Diyos sa Pilipinas kung mahal, Almar Forsuelo, SMNI News. Dapat naman talaga, sila lang talagang pampagulo ng bayan. Sa mga hindi pa po nagtuslok, mga kaibigan, yung mga bagong dating dyan, pakituslok-tuslok po guys, no? Nakikisuyo lang po kami. Pakituslok po at pakisubscribe at pakishare po yung video natin guys. Maraming salamat. Huwag kayong mag-alala, libre po magtuslok ha. Libre yan ha. Libre din mag-subscribe. At libre din mag-share ng videos. Ayan. Okay? Maraming salamat. Tuloy-tuloy na po tayo mga kaibigan. Ito na. Dapat yung tatlong itlog tigil na sila. Kawawa sila pag iba ang mamuno. Talagang kailangan na nilang mawala. Kasi pag nanalo po si Duterte guys, yari talaga sila. Ito na po, i-play na po natin mga kaibigan. Ayun, maraming salamat Ma'am Lorraine Maribadoy for coming over kahapon sa Club Filipino, sa makasaysayang Club Filipino. Brother Franco, Yes. ay naganap po 18 organizations ang actual na dumalo, but actually ang nag-sign sa People's Petition ay 62 leaders of 38 organizations na. Dami. And continuing ito ma'am sa regions, sige-sige na ang signature drive ng People's Petition. And napakaganda po ng inyong pagdating ma'am dahil kayo po nagsummarize sa panawagan kahapon na ang pagkakaisa ng mamamayan, ang panggagalingan ng totoong lakas ng pamahalaan. At hindi pwedeng watak-watak ang liderato ng pamahalaan sapagkat ang mamamayan ay walang sasandigan na pamunuan kung mismo ang namumuno sa pamahalaan. Hindi malinaw ang kanyang leadership unity. Kaya kailangan the people and the government leaders must unite to the clear enemies of the people in the state, which is the CPP, NPA, NDF, at ang mukha nila sa loob ng Kongreso ay ang tatlong party list na ito. Maraming salamat Ma'am Lorraine for that solidarity action and message you delivered kahapon sa paglulunsad ng tinig ng mamamayan, tindig para sa bayan, at pinasalamatan po kayo ng mahigit 32
leaders kahapon na nandoon coming from 18 organizations present from Luzon, sa Calabarzon, Southern Tagalog, at also sa Central Luzon at sa National Capital Region. Ayan, matakot na kayo, tambaluslos. Ayan na, naka-ready na po sila guys. Ito yung sinasabi natin. 'Di ba? Pangako po yan ni Ka Eric, mga kaibigan, sa atin na bago po matapos ang itong taon na to, 2023, ilabas na po lahat ng mga resibo nila. Yung pangako ni Ka Eric yan, di ba? Sinabi niya yan Talagang ipupush nila yan guys, kaya huwag kayong mag-alala. No? Makakaisa din tayo sa mga yan. Kasi ngayon, patay mali siya sila no? Ang kamera po, patay mali siya ngayon. Parang wala silang nakikita, parang wala silang naririnig, parang wala silang nararamdaman. Pero ang totoo niyan, nanginginig po, nangangatog na po ang kanilang mga tuhod guys, kasi the end is near. Eric, maraming salamat. It was really, I was honored to be there, no? But I wanna ask you a question. Ano ang mangyayari? Kasi sinabi mo dapat ang gobyerno ay tumindig. No? So, in all of history, no, when you study history, pag inaral natin ang kasaysayan, ano ang nangyayari pag ang gobyerno ay hindi tumatayo? Ay, delikado po siya, ma'am, sapagkat ang gobyerno na hindi mamumuno sa kanyang mamamayan, ang gobyerno mismo magiging dahilan ng pagkalugmok ng buong bayan. Proven yan, ma'am, nung panahon na nagtatagumpay na sana tayo sa CPP, NPA, NDF, nang umupo po ang isang pamahalaan like Cory Aquino na nakipagsabwatan sa unang bahagi sa CPP, NPA, NDF at naibalik at nailuklok muli, Brother Franco, ang mga leaders, mga kababayan ng CPP, NPA, NDF. Instead na i-deliver, Ma'am Lorraine, ang final blow para tapusin ang communist insurgency nung panahon na yon, ay lalo pong bumuelo at nakabawi ang CPP, NPA, NDF dahil hindi naging malinaw ang pamumuno ng pamahalaan noon ni late Corazon Aquino. At dahil dyan, nawala ng gana ang mamamayan na magkipagtulungan sa pamahalaan at lumala ang krisis sa ating bansa, lumawak at lumalim ang impluensya at infiltration ng CPP, NPA, NDF sa iba't ibang sektor. And then exactly, ma'am, nang tayo ay muli namang nagtatagumpay sana sa panahon po ni former President Fidel Ramos, muli na namang nawala ang liderato ng gobyerno, pumasok tayo sa bogus na peace talks, and for 5 years pinabayaan natin na mag-recover muli ang CPP after ng kanilang mga purgahan, internal conflict at internal defeat sa organization nila, naka-recover sila muli. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, gaano kahalaga ang clear direction and strong leadership guided by the government sa kanyang mamamayan? Napakahalaga po sapagkat dyan manggagaling ang